So, huwag tayo mag-expect na magaganda ang sasabihin ko dito dahil comedy concert to, hindi po to prayer meeting. Diba? Kaya nga pinamagay sa labas, mga pailaw. Dahil kung prayer meeting to, sana pa-ostya kami dun sa view. Kasi maraming tao napaka-arte, di ba? Yung kala mo totoong politically correct, kala mo totoong mga moralista, pero mga double standard naman. Di ba? Pag nakarinig ng Pilipino na nagsisilip ng Pilipino, pag nakarinig ng mga Hollywood stars, tapos nagsalita yung mga Hollywood stars na, fucking shit, I'm cool. Pero artista sa Pilipinas, makarinig ng putang inang to ah, ito ba siya? Pag English pwede, pero pag Tagalog hindi. Di ba? Pag sex, cool. Sex bomb. Di ba? Pag sex bomb, okay sa Pilipino. Pero Tagalogin mo, ibabash tayo. Anong Tagalog na sex bomb? Sabihin nyo nga, sex bomb! Sex bomb! Diba? Kaya niya isigaw. Tagalogin nyo. Diba? Ang ate-ate nyo. Pag Tagalog, ay, ang bastos, ang nakakadiri, ulul. Nakakadiri. Pero nagpapatira kayo na hindi alam naman magulong. Nakita nyo ba ako? Mga masiselan pero may video. Mga masiselan pero may scandal. Kaya hindi ko na inuon yung telegram ko eh. Oo, minsan hindi ko na nagugustuhan yung nakikita. Okay, since Queen ang theme natin ngayon, kailangan monarchy tayo. Okay. Kaya di ba yung buhok ko? Kilala niyo ba si Queen Charlotte? Diba? Hindi lahat may Netflix. Diba? Queen Charlotte, ganyan tayo, pakulo tayo ngayon. Kaya dapat ang pabate iba. Hindi WhatsApp pa ng people. Kaya kailangan pang sosyal. Parang Maleficent. Well. Well. Royalty. Royalty. Nobility. Nagugulat ako sila na ulo. Nakisigaw na sigaw, manood na kayo! Ano nangyayari siya? Okay, ulitin na. Well. Well. Royalty. Royalty. Nobility. Nobility. Gentry. Ganon. Royalty, nobility, gentry. Isang lugar sa Cavite na malayo sa Dumaguete kung saan nakatira si Cindy, ang unting prinsipe na mahilig sa spaghetti kaya tambay ng Jollibee. Kasama ang kanyang inang si Marie na araw-gabi walang... Wendy! Ay, alam niyo, si siya. Hindi kayo mag-perform, manonood ako. Well. What a glittering assembly. Maybe all of you are wondering why we are all gathered here tonight. Well, let me tell you now. Ipinatawag ko kayong lahat. Tagalog pala yung sasabihin. Pero may accent, di ba? Ipinatawag ko kayong lahat. Dahil gusto kong ipalam sa inyong lahat ang nilalaman ng aking damdamin. Ano? Gusto kong malaman ninyo ang labis-labis ng ngit-ngit, pagdaramdam at puot na aking nararamdaman dahil sa katatapos lamang na koronasyon ni Charles, ang bagong hari ng Inglaterra. Ipinatawag ko kayong lahat upang malaman yung aking mga pinaplano. Labis ang aking galit dahil sa katatapos lamang na koronasyon, sa dinami-dami ng mga naimbitahan, ako lamang ang nakalimutan. Imagine that. Your queen, Queen Fiji, was not invited to the royal wedding. My God, such a disgrace. Ang kapal ng mukha mo, Camilla at Charles. Charles, at ang jowa mong si Camilla, you are both rude. You need to say sorry to me. I have been looking forward to that wonderful event.
Pinaghandaan ko ang pagpunta sa koronasyon na yun. In fact, I prepared 5 gowns, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Tignan nyo, alam nyo yung preparasyon ko. Tapos mga bastos sila. Hindi nila ako inimbitahan. Hindi man lang sinaalang-alang ni Camila at Charles ang closeness ko sa pamilya ng kanyang inang si Elizabeth. Yes, the family of Queen Elizabeth and my family are very close friends. Malapit ang pamilya namin dalawa. Sobrang lapit. Hindi kami magkasing edad ni Elizabeth, pero kakilala ko ang pamilya niya. Close na close ang pamilya ko sa pamilya niya. In fact, sa amin sila bumibili ng yelo pag nagpapainom ang tatay niya sa palasyo. Bumibili siya ng yelo sa bahay namin. At yung mga Guardia Civil sa palasyo na hindi pwedeng matulog dahil kailangan rondahan ng buong palasyo 24/7 at hindi pwedeng matulog, sa tindahan namin bumibili ng foil. Oo. Tamang inisip nyo. Adik! Adik ang mga sundalo sa palasyo. Ang mga Guardia Civil ay adik. At doon sila sa tindahan namin bumibili ng foil. Dahil nanay ko ang pinakamagaling magrolyo at magkunat ng foil sa barangay namin. At nanay ko rin ang pinakamagaling magpaklas ng lighter na hindi nakakasunog ng shabu. Hindi nyo natatanong, nanay ko talaga ang totoong kumanta ng push mo yan din. Nasaan ba yung nanay ko? Pinababoy ko lang ba yung nanay ko? Yeah, nakikita tayo dito, huwag ka nang mag-react. Magsusorry ako sa bahay. Mamaya magagalit na naman yun. Sabihin, ako na naman ginawa mong laruan. Madamdamin, pero pag naabutan, thank you anak sa uulitin. Ganun yan. Artist na, ikaw niloloko mo ako sa TV, nahihiya ako, niloloko nila ako sa simbahan. Pero jowa niya yung pare. Sorry. Joke lang. Joke lang. Okay! Dahil sa lapis-lapis akong pinisip ni Charles, oras na para matikman nila ang pait ng hagupit ng aking paghihiganti! Sinulog. Kasi patay si Tuktuk pa sinulog, gago. Pag-pit-senior ako yun. Pit-senior. Puwet-senior. Pag-puwet-senior. Di kanya Tuktuk, gago. Tumakapindot lang, addict din yung DJ. Yes! Ito ang tamang panahon para isiwalat ko ang matagal ng madilim na lihim ng mag-inang si Queen Elizabeth at si Prince Charles. Si Queen Elizabeth ay may itinatagong anak na hindi niya ipinakalala sa ating lahat. Dahil natatakot siya na agawin ito ang kanyang korona bilang reyna ng Inglaterra. Kilala ko ang anak ni Queen Elizabeth. Ang pangalan niya ay Jaya. Yeah. Tama. Ramsey ang apelido ni Queen Elizabeth at hindi II. Ramsey siya. Niloloko niya na kayo na Queen Elizabeth II, pero Queen Elizabeth Ramsey ang pangalan niya. Natakot lang siya na maging Queen ng Inglaterra, si Jaya, kaya ipinatapon niya sa Pilipinas. Kaya dito sa Pilipinas, si Jaya ay naging Queen of Soul na lang. Yes, si Jaya ay Queen of Soul. Siya ang reyna ng mga kaluluwa at multo. Kaya di ba pag kumakanta siya, kala mo nagmumulto siya. Di ba? Bakit kailangan mo? Oh! Parang kumalo. Ay, hindi naman ma-open si Jaya kasi wala na siya sa Pilipinas. Charot, hindi friend ko. Yes. Pero hindi naman ako magtataka kung bakit ako binastos ni Charles at ni Camila at hindi ako inimbitahan sa palasyo dahil noon pa man ay may alitan na talaga kami ni Queen Elizabeth. May kayabangan kasi na si Queen Elizabeth. Oo, mayabang siya. Dati nakalaro ko yan ng patintero, napakayabang. Dahil pinagmamalaki niya sa akin, yung bago niyang chinelas na Rambo. Nanggigilok, sampalin ko nga ng Islander. Ayun, umiyak. Imagine, si Queen Elizabeth na Rambo. Oo. Bata pa lang kami, pinagmamalakihan niya na ako
Naging reyna daw siya sa murang edad because she became queen at the age of 25. And so what? She became queen at the age of 25. I became queen at the age of 10. Did you know that? Did you know that I became queen at the age of 10? Of course not. Because it's not true. Hindi ba sana mag-yes kayo para kunyari itong istorya ko mga guwapo? Did you know that I became queen at the age of 10? Yes! Of course. I became queen at the age of 10. Dahil 10 years old pa lamang ako. Ako na ang tinaguriang declamation queen ng FG Calderon Integrated School sa Manugit, Tondo, Manila. Yes, ako ang pinakamagaling mag-declaim sa buong eskwelahan. In fact, ako ang pinanglalaban sa lahat ng eskwelahan, cluster level, division level, intermediate level, regional level, hanggang national level. At alam niyo ba? Alam niyo ba kung anong piyesa ko? Ang piyesa ko ay isang basong tubig. Alam niyo bang piyesa yon? Sikat, hindi nyo alam, yung mga hindi ba kayo nag-elementary, isang basong tubig. Oh my God! Isang basong tubig. Ganon. Isang basong tubig. Sino nakakaalam ng kwento ng isang basong tubig? May 10,000 pesos, bibigyan mo. Oh, biglang kinabisado, di ba? Mga mukhang pera din ang mga ito eh. Ay, alam mo yon, tetay? O, kain ka pa ng kain dyan. Sige, sabihin mo, isang parinig nga ako. Ay, di ba kaboses mo si Shasha Padilla? Ay, paano sasabihin ni Shasha Padilla yung isang basong tubig? Marinig ka dito. Musog ka dito. Dito ka tumawa, huwag ka lumayo! Ang tataba kasi nitong grupong to. Joke lang. Okay, wala namang masama sa mataba. Ay na naman sasabihin, naku, body shaming. Konting utot. Okay. Sabi mo, isang basong tubig. Good evening to all my internet na magandang gusto niyo lahat. This one's to Dolphy. I know he's watching right now. Dolphy, para sa ito. For all of you, para makimuhaw, isang basong tubig. Glug, 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 glug. Ang galing! Ganon. Chef, dapat may iba tayong version, di ba? Isang basong tubig. Ganon. Ikaw nga, tayo mo bandera ng iPearl. Paano mo sasabihin yung isang basong tubig? Isang basong tubig. Hello. Isang baso tubig. May glog, 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 glog pa? Okay na yun. Sakto na yun kasi maganda yung nose mo. Medyo namamaga pa pero maganda. I-increase pa yan. O okay lang yan. Sa pamangkin ko nga pinagawa ko din maganda. Konti mga 2 months mo, bakla kalabas ka ng labas, sabi ng doktor after 3 months. Pero maganda. Di ba? Isang baso. Ay, paano madaming artista dito sa lugar na ito? Paano kaya pa si Ann Curtis yung magsabi ng isang baso? Punta nga tayo dyan. Paano sasabihin ni Ann Curtis yung best actress to sa fama, so huwag kayong lolo-loko. Diba? Napakarami ng roles and characters ang na-play nito. Paano niya sasabihin yung isang baso tubig? Ganun. Hindi ito makikita ni Dalia, huwag mo siyang ipa-YouTube muna ng 3 weeks. At saka okay lang na makita ni Dalia yung gumagano'n ako. Masama kung ikaw ang makita niya sa bahay. Paano sasabihin ni Ann? Wow naman! Nagpakulot ka pa talaga para sa event na to. Hindi mo na ibinigay sa akin tong gabi, ha? Sana man lang nag-ban ka na lang. Halika dali. Ako i-video nyo, concert ko to. Tingnan mo, lahat na naman ang video na kay Ann Curtis. Ang ending si Ann Curtis yung kumalat sa TikTok, hindi ako. Oh, ayan, ganyan rin. Paano mo sabihin? Isang baso tubig. Isang baso
pa. Pero parang isang galon dapat sa'yo. Isang galong tubig. Parang yun, umpo ka na nga. Sinabi ko sa'yo, magbaong ka lang na ganyan-ganyan. Paano kaya kung si Ami Perez ang magsabi ng isang basong tubig? Di ba alam naman natin, di ba? The icon of noontime show. Ami Perez. Paano mo sasabihin yung isang basong tubig? Isang basong tubig. Chang, ganun muna. Ikaw naman sinubugo agad. Chang, ganun ka kahayok? Wala pang baso, ginanon mo na agad. Sabi, isang, ganun na agad. Diba? Isang, baso, ganun. Pati ganun ka, isa, baso. Paano? Baso. Ganyan lang kaya mo, Chang? Talaga? Ganyan? Wow, taray. Bihasa. Ang taray. Isang basong tubig. Isang basong tubig. Ay! Hindi kalakihan pero malayo, mahaba. Hindi na masama. Dude, iba din. Paano kaya kung si Bong na bago yung nagsabi ng isang basong? May sayaw kaya yun? Ay! Kumarty-arty sa akin. Kaya kami na late magsimula dahil dahil sa'yo. Inantay ka namin dumating. Sabi ko, nasan si Bong? Nandiyan na po. Ba't di po umupo? Nasa si ano, tuturok na naman. Sabi mo, ang ganda ng kasuotan mo man. Kakandidato ko mag-share, malapit na mag-election. Okay, isang basong tubig. Isang basong tubig. Ano? Paano yung gano'n? Isang basong tubig. Ganun ka ba? Gumagano ba? Ba't ka gumagano? Bakit nag-live? Nabibigla eh. Bakit nabibigla? Minsan may amoy, nabibigla. Hindi, naparami yung inom mo ng tubig. Ganun. Pero hindi mabaho. Hindi, ahon ka agad. So yun ang yun ang tip yun. Pag mabaho, ahon na agad. Oo, syempre kailangan mo humingi. Pag umahon ka, nakasmile ka pa nun, di ba? Hindi, Hindi ka mag-i-smile. disappointed ka. Bakit mo mag-explain? Okay.